Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Napatingin si Chen Fan sa item na ibinigay sa kanya ng Pavilion Master, idinagdag sa kanyang isip na gamit ito, siya ay mayroon ng hint ng demonic energy. Walang sino man sa lugar na ito na puno ng mga half-demons ang makakapansing siya ay isang pure-blooded human, hindi gaya ng mga great demons na naninirahan ng hiwalay. Ang mga half-demons ay mas katulad sa mga tao, mahilig makipag-socialize. Sinabi ng isang half-demon na kung siya ay magkakaroon ng chance pipiliin niya rong maging isang pure blood at lumikha ng market na mas malaki pa sa market na ito, dud sabat ng isa tumigil na raw ito sa pananaginip ng gising dahil kapag iyon ay nangyari tiyak na sila ay ilo-look down lang nito sila na mga half-demon friends nito, at ito ay magpo-focus sa paghahanap ng mga treasures. Sambit ni Chen Fan sa kanyang isip, lumalabas na ang mga half-demons daw pala ay maaaring magkaroon ng chance na baguhin ang kanilang bloodline. Gayunpaman, ang chance na iyon ay napakahirap na mahagilap. Tumungo siya sa isang shop na pasabing wala siyang dalang anumang pera na ginagamit ng mundong ito, kaya magbebenta na lang daw muna siya ng mga items. Welcome, bungad ng isang batang attendant pagpasok ni Chen Fan sa loob. Nagtanong kung papaano niya ito matutulungan. Naglabas ng isang maliit na box si Chen Fan, nagsabing gusto niya itong ibenta. Maaari daw ba nitong maipakita ang bagay na ito sa kanyang supervisor? Of course, tugon ng batang attendant at sinabihan si Chen Fan na maupo na muna. Dear guest, saad ng isa pang batang attendant. Pag-upo ni Chen Fan, nagtanong kung ano ang mas prefer nito, maalat ba o matamis na tubig. Mayroon din daw silang spiritual blood dito at immortal meat. Sumagot si Chen Fan na ayos lang siya. Idinagdag sa kanyang isip na lumalabas na ang mga half-demons ay mayroong ibang preference pagdating sa mga pagkain, maaaring ito raw ay nakadepende sa kanilang bloodline. Nagtanong ang supervisor sa batang attendant kung nasaan yung seller na agad namang itinuro ng batang attendant, at kung pagmamasdan mo ang mata ng supervisor talagang masasabi mong ito ay supervisor. Tinanong ng supervisor si Chen Fan kung ibebenta ba nito ang bagay na ito. Tama, ganoon nga, tugon ni Chen Fan. Pakiusap, saad ng supervisor. Sumunod daw ito sa kanya. Lumipat ang eksena sa loob ng kanyang opisina. Dito ay sinabi ng supervisor na ang Red Flame Spiritual Pills ay napakadalang at napakamahal. Gayunpaman ito ay hindi imposible na mahanap. Ito raw ay mayroong kakayahang i-refine ang bloodline ng mga half-demons. Subalit ang ganito kalaki na malapit nang maabot ang immortal grade napakasayang daw kung iko-consume lang ng isang half-demon. Ito raw ay isang bagay na pag-aagawan kahit pa ng mga great demons. Isang beses pa lang daw siyang nakakita ng ganito at 460 taon na ang nakararaan magmula noon. Mayroon daw siyang katulad nito ngunit higit na mas maliit at iyon na ay ang best item na nasa kanyang shop. Ngunit ang bagay daw na ito na dinala nito rito ay mayroong kakayahang yanigan ang buong area. Isinarado ang box. Idinagdag na kailangan nitong maging maingat, hindi maaaring malaman ng iba na mayroon itong kakayahang gumawa ng ganitong bagay dahil kapag nalaman ng iba ang patungkol dito, lalo na ng mga greater demons, tiyak na ito ay ikukulong ng mga iyon, gagawing alipin, ipaparefine ng ganitong pil hanggang sa magpakailanman. Gayunpaman, paano raw ba naging posible na ang isang half-demon ay mayroong kakayahang mag-refine ng ganitong pil, at bakit daw ba hindi nito mismo kinunsam ang pil na ito? Ngunit sumagot lang si Chen Fan na hindi na nito kailangan pang malaman ang patungkol sa bagay na ito, ang gusto niya lang ay ang ibenta ito. Well, tugon ng supervisor, siya raw ay humihingi ng tawad ngunit hindi niya raw maaaring bilhin ang bagay na ito rito. Ngunit siya raw ay maaaring maging middleman, maaari niya itong matulungang maibenta ang bagay na ito sa Demonic Horn Auction. Patanong na tugon ni Chen Fan. Demonic Horn Auction, ano? Tugon ng supervisor, hindi nito alam ang patungkol doon. Iyon daw ay ang pinakamalaking auction house sa lugar na ito. Maaari kang makahanap ng napakaraming mga treasures doon. Ang isang small event ay idinadaos nila buwan-buwan, at ang big event naman ay idinadaos nila taon-taon, at base sa date ngayon, mayroong big event na idadaos 2 linggo mula ngayon. Gayunpaman, kung ito raw ay hindi makakapaghintay maaari niya raw itong dalhin sa small auction. Tiyak na ito raw ay ang magiging pinakamahal na item doon.
tiyak na ang item na ito ang kukuha sa atensyon ng lahat subalit, tinanggihan ito ni Chen Fan gusto niya rong dalhin ito ang bagay na ito sa big auction tiyak na ito ay ang magiging pinaka-attractive na item doon. Napatingin ng supervisor sa item na nasa bewang ni Chen Fan yung item na ibinigay sa kanya ng Pavilion Master IC saad ng supervisor, so ito raw pala ay mayroong great relationship sa Slumber Pavilion. Well tugon ni Chen Fan hindi naman daw ganoon ka-great at nagtanong kung bakit ano raw ba ang mayroon kung ganoon nga, sumagot ang supervisor na ang maging close sa mga iyon ay magdudulot lang sa iyo ng trouble maaaring ang trouble na iyon ay hindi pa mangyayari sa ngayon, ngunit tiyak na mangyayari pagdating ng araw. Napaisip si Chen Fan umano'y ngayong nabanggit nito ang patungkol sa bagay na iyon, para sa kanya mas nasa trouble daw ang Slumber Pavilion. Makalipas ang 2 linggo ay idinaos na nga ang auction ang venue ay sa Great Demon Area, mapapansin ang bilang ng mga demons na nasa loob. Hay sa wakas ang auction ay magsisimula na sambit ng isa sinabi ng isa na dinala niya ang lahat ng kanyang pera, siya raw ay umaasang siya ay makakakuha ng at least 2 decent na items. Sinabi ng isa na narinig niya rong mayroong immortal grade red flame spiritual pill ang isasalang ngayon sa auction ano sambit ng iba nagtanong kung iyon ba ay totoo, kung ganun kailangan daw nila iyong makuha. Mayroong nagtanong kung mayroon bang nar itong mga greater demons, mayroong sumagot na oo at medyo marami-rami raw ang narito. Natuon ang atensyon ng lahat sa 4 na mga greater demons ano sambit ng isa South Main, North Fox, West Lion at East Tiger ang 4 great families raw ay narito. Sinabi ng isa na niyang mga ito pa raw ay tumungo rito sa kanilang human form upang sundin ang regulations ng auction, sinabi ng isa na siya ay nakakaramdam pa rin ng matinding pressure mula sa mga ito kahit na hindi nila iniimit ang kanilang buong lakas. May apology sambit ng supervisor sa isang dako patawad ngunit ang maliit na silid lang daw na ito ang best na makukuha niya sa status na mayroon siya, ngunit maipapangako niya pa rin ditong walang katagang makakalabas mula sa lugar na ito. Sumagot si Chen Fan na iyon ay ayos lang ilang beses na rin siyang naka-attend sa ganitong auction noon, ang bagay na ito ay walang pinagkaiba. Inanunsyo ng host ang pagsisimula ng auction na pasabi si Chen Fan na tiyak na sa huli ilalabas ang kanyang pill gayunpaman. Ang pill ni Chen Fan ang Immortal Grade Red Flame Spiritual Pill ay ang unang auction item, ang unang item na inilabas ng auction hall. Nabigla si Chen Fan dito ano hindi raw ba kaya na ang bagay na ito ay hindi ganoon ka-valuable sa lugar na ito, ngunit sumabat ang supervisor na ito ay nagkakamali. Sir dagdag niya pa umano'y ang takbo ng auction dito ay inuuna nila ang mga items na pinakamalaki pagdating sa sukat, walang kinalaman ang presyo sa pagkakasunod-sunod. Sambit ni Chen Fan umano'y ang bagay na ito ay bago sa kanya hindi niya raw ini-expect ang ganitong sistema rito, mukhang magiging mahirap daw na ito ay makagawa ng commotion. Ano sambit ng isa talaga raw palang ito ay isang immortal grade sinabi ng isa na nagdala siya ng maraming pera para lang sa bagay na ito, forget it sabat ng isa tiyak na ito rin daw ang ipinunta ng mga greater demons dito. Ano gulat na sambit ni Chen Fan gustong makuha ng lahat ang bagay na ito, of course sabat ng supervisor normal lang daw para sa mga demons na mabaliw sa isang item na mayroong kakayahang i-purify ang bloodline. Hay sambit ni Chen Fan sa kanyang isip umano'y nagkamali na naman siya hindi niya raw maintindihan ang lugar na ito. Isinagawa na ang bidding nagsimula sa 80 milyon napakabilis na tumaas ilang sandali lang ay lumobo na sa 300 milyon ang presyo, at mapag-aalamang ang nagpakawala ng mga bidding na ito ay ang mga greater demons. Napamura ang iba ni hindi pa raw inanunsyo ang starting price umabot na agad sa ganito ang presyo. Napatanong ang iba kung talaga bang ganito kalaki ang agwat sa pagitan ng mga half-demons at mga greater demons. Sinabi ng isang greater demon na tiyak na yung old tiger daw yung nagbid ng ganoon kataas, binabalak niya itong ipakain sa kanyang anak. Sinabi ng isang greater demon na tiyak na yung fucking fox bitch yung nagbid ng 300 milyon ano binabalak daw ba nitong ibenta ang lahat ng mga babae sa kanyang family hindi umimik ang fox demon. Hasaad ng isa pa at sa pambihirang pagkakataon, isa ang nasa isip ng 3 greater demons gusto nilang matagpuan ang lokasyon ng seller, at dalhin ito sa kani-kanilang families. Ilang sandali lang ay naibenta na nga ang item sa halagang 300 milyon grabe sambit ng supervisor iyon daw ay isang nakakabaliw na numero,
Malamang ang nagbid daw ng ganito kalaki ay nagmula sa 4 na great families habang hindi naman makapaniwala si Chen Fan sa bilis ng pagkakabenta sa kanyang peel. Idinagdag ng supervisor na ngayong mayroon na itong 300 milyon magiging madali na lang daw para rito na magbid para sa iba pang mga item na narito. Will si tugon ni Chen Fan at idinagdag sa kanyang isip na maaaring siya raw ay makakabili rito ng ilang snacks para doon sa mga little ones na naroon sa Yuandao Planet. Makalipas ang ilang sandali paglabas nila sa auction hall ay napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na nakabili siya ng ilang mga spiritual plants at fruits gamit ang mahigit sa kalahati ng pera na kinita niya, nang bigla siyang may napansin. Gamit ang sound transmission ay sinabi niya sa supervisor na magpanggap na hindi siya nito kilala, ito raw ay umalis na ngayon din. Paghakbang ng supervisor paalis ay nagtanong si Chen Fan kung sino ito, wag na raw nitong itago pa ang kanyang sarili magpakita ito sa kanya, lumabas ang isang greater demon. Habungad nito siya raw ay hindi nito matatakot, nagtanong si Chen Fan kung kilala niya ba ito. Ano tugon ng greater demon sa kanyang pagkabigla hindi siya nito kilala? Paanong nangyaring hindi nito kilala ang napaka-unique at napaka-attractive na pagmumukha na mayroon siya? Ano minamock daw ba siya nitong siya ay hindi kasing husay ng kanyang mga uncle, ganoon daw ba? Ngunit sumagot lang si Chen Fan na talagang wala siyang idea kung sino ito. Hihihi, fine tugon ng greater demon, nagpakilala siya raw ay si Lai Shizhen ng South Main family. Patanong na sambit ni Chen Fan, Lai Shizhen, ano tugon ni Shizhen, wag daw nitong sabihing hindi rin ito kilala maging ang South Main family, umano'y ang kanyang pangalan ay Shizhen, na nangangahulugang siya ay ang third heir ng 11th generation. Ay si sambit ni Chen Fan, ang ganitong estilo raw ng pagpapangalan ay napaka-praktikal, nagtanong si Shizhen kung ano ang pangalan nito. Nagpakilala si Chen Fan bilang Yimo, nagliwanag si Shizhen Yimo saad niya. Since sila raw ay dinala rito ng kapalaran ngayon, ano raw ba kaya kung ilibre niya ito ng ilang karne at kung iba naman ang mas prefer nito bibilhin niya raw kahit na ano, maging magkaibigan daw sila. Subalit sumagot lang si Chen Fan na wala siyang anumang kailangan, at lalong hindi niya kailangan ng kaibigan. Hahatugon ni Shizhen, mukhang nami-misunderstood daw nito ang mga bagay-bagay, ito raw ay hindi isang request. Ano sabat ng isa pang greater demon, tinanong si Shizhen kung ano ang ginagawa nito, kailan pa naging ganito ang tipo nito, ito raw ay isang half-rabbit demon at higit sa lahat ito ay isang lalaki, mukhang talaga rong ito ay napakahusay pagdating sa pagpapahiya sa mga greater demon sa lahat ng pagkakataon. Siya nga pala kaya sinabi ng babaeng ito na si Chen Fan ay isang half-rabbit demon, iyon ay dahil sa item na ibinigay sa kanya ng Pavilion Master na isang rabbit demon. Ngumiti ang Lion Demon kay Chen Fan sabay tulak kay Shizhen, nagtanong kung siya ba ay tinakot nito. Don't worry, ito raw ay wala nang ano pa mang magagawa ngayong siya ay nandito na. Hi, whatever saad ni Shizhen, siya rin naman daw ay mag-isa lang na tumungo rito kaya aatras na lang muna siya. Umakbay ang Lion Demon kay Chen Fan at idinagdag na narinig niya rong ang pangalan nito ay Yimo, ano raw ba kaya kung ilibre niya ito spiritual jade cabbage? Iyon daw ba ay ayos na, ngunit iwinaksi lang siya ni Chen Fan at nagpaalam nang biglang dumating ang isa pang babaeng greater demon. Sinabi niya kay Chen Fan na hindi niya kilala kung sino ito, ngunit since interesado rito ang South Main at Lion Lady siya rin daw, pakiusap sumama raw ito sa kanya. Well, saad ni Chen Fan, narinig niya rong ang 4 great families ay narito kaya syempre narito rin ang North Fox, tama raw ba, hindi sabat ng Fox Demon. Nagtanong si Chen Fan kung ano ang kailangan ng mga ito, sumagot ang tatlo na gusto nila itong imbitahan sa kanilang family bilang guest. Nagtanong si Chen Fan kung saan siya mauunang pumunta, nagagawan ang tatlo. Umupo si Chen Fan, ewan ko kung saan siya nakakuha ng upuan, nagsabing maaaring mamili ang mga ito at iyon ay ang hatiin siya ng mga ito sa 3 piraso, o kaya naman magdesisyon na agad sila kung saan siya mauunang pumunta. Natigilan ang tatlo, agad nagsihakbang paalis, sinabi ng Fox Demon na magkita na lang silang muli, sinabi ng Lion Demon na babalikan niya ito, sinabi ng isa pa na wag itong sumama sa dalawa, narinig daw ba siya nito, naguluhan si Chen Fan, talagang hindi niya raw maintindihan ang lugar na ito. Mula doon ay lumipat ang eksena sa auction house, kung saan ini-report ng isang servant sa isang individual na ang auction ay natapos na.
Sir, dagdag ng servant, maaari daw ba siyang magtanong kung bakit hindi ito nagbid sa pill? Siya raw ay naniniwalang kailangan nito ang bagay na iyon, at higit sa lahat ito raw ay mayroong sapat na yaman upang makuha ang bagay na iyon, ngunit sumagot lang ang Greater Demon na ang kailangan niya ay hindi isang hamak lang na Red Flame Spiritual Pill. Isa pa, napaka-imposible raw para sa isang hamak lamang na human na ma-refine ang ganoong pill. Tiyak na iyon daw ay mayroong bakang na isang Greater Demon. Ano sambit ng servant sa kanyang pagkabigla? Yung seller ay hindi half-demon kundi isang human, ngunit hindi raw ba't ang lahat ng mga tao ay nasa border? Sumagot ang demon na maaaring mayroon dong isang Greater Demon na naawa sa taong iyon. Ito ay Tinrain, at ngayoy nagsisilbing agent ng Greater Demon na iyon. Idinagdag na ang sekretong mayroon ang taong iyon ay higit na mas valuable kaysa sa pill na iyon, nagbigay ng utos na ang Slumber Pavilion ang una nitong tingnan. Kinabukasan ay lumipat ang eksena sa isang partikular na lokasyon kung saan naruroon si Chen Fan. Dumating ang grupo ni Shizhen. Tinanong si Chen Fan kung ito ba ay isang orphan, bakit dito lang ito nakaupo buong gabi. Sumama raw ito sa kanya. Ang kanyang bahay ay malaki, may paghahanda niya raw ito ng isang kwarto. Gayunpaman nagtaka siya nang mapansing hindi gumagalaw si Chen Fan, at mas lalong nabigla nang si Chen Fan ay naging dahon. Napamura si Shizhen. Sigaw niya, mukhang iyon daw ay nakatakas. Inutusan ang kanyang mga tauhan na hanapin ito. Sa isang dako naman ay sinabi ng Tiger Demon na buong gabi niya itong pinagmamasdan, kaya papaano raw iyon nakatakas. Sinabi ng Lion Demon na ang lalaking iyon ay talagang something, hindi raw ba kaya na iyon ay ang taong iyon. Shit, lumalabas na mukhang ang aso raw na iyon ang siyang unang nakahanap sa taong iyon. Sumabat ang Fox Demon na maaari rin daw namang naghanap lang ang South Main ng individual na magpapanggap bilang yimo upang linlangin sila. Ano tugon ng Lion Demon? So sinasabi raw ba nitong ang yimo na iyon ay hindi ang siyang tunay na nagmamay-ari sa pill at iyon ay ginamit lang ng asong iyon upang i-lure sila nang mahanap nito ng solo yung tunay na nagmamay-ari ng pill? Ngunit sumagot lang ang Fox Demon na kung ang utak lang sana nito ay kasing laki ng kanyang suso hindi na raw sana siya magsasayang pa ng oras para sa pagpapaliwanag. Well, tugon ng Lion Demon, kung ito lang daw sana ay kasing powerful lang ng pagkamatalino nito hindi na rin sana ito makikipagtulungan pa sa kanya. Gayunpaman, wag daw itong mag-alala, titiyakin niyang makukuha nito ang gusto nito hanggat tulungan lang siya nito. Sa isang dako ay napatanong si Chen Fan sa kanyang isip kung nileak ba ng auction house ang kanyang identity, ngunit hindi. Yung matandang may-ari raw ang naghahandle sa lahat ng mga bagay doon, nang biglang may nagtanong kay Chen Fan kung maaari ba siya nitong mabigyan ng pera. Idinagdag na nakita niya itong pumasok sa auction house kahapon, malamang malaki ang kinita nito doon, tama raw ba? Ano sambit ni Chen Fan sa kanyang isip? Yung may-ari daw ba ng auction house ang nagbigay ng impormasyon sa individual na ito? Hindi raw maaaring iyon ay nasa ilalim ng kanyang obserbasyon gamit ang kanyang divine consciousness. Hoy, sigaw ng individual, wag daw itong magpanggap na hindi siya nito narinig. Lumuhad daw ito at ibigay sa kanya ang lahat. Naghahandang umatake, ngunit nagtanong lang si Chen Fan kung papaano nalaman ng apat na iyon na siya ay ang seller. Ito raw ay nakakapagpabagabag. Ano, sigaw ng individual. Sa kasamaang palad ay bigla na lang inactivate ni Chen Fan ang kanyang eyebrow. Sinunog ng buhay ang hangal. Napatanong si Chen Fan sa kanyang isip kung ang lahat ba ng mga demon sa lugar na ito ay genius maliban na lang kay Sixth Elder Liu talagang hindi niya raw maintindihan ang lugar na ito. Mula doon ay lumipat ang eksena sa loob ng isang establishment kung saan sinabi ng supervisor kay Chen Fan na nagawa niya lang mabuhay dahil sa ibinigay nitong warning. Salamat. Sumagot si Chen Fan na gusto niyang magtanong patungkol sa ibang bagay, ngunit nagtanong lang ang supervisor kung nakahanap na ba ito ng mga clue patungkol sa Dragon Den na siyang ipinagtaka ni Chen Fan. Napatanong sa kanyang isip kung ano iyon. Well, syempre, dagdag ng supervisor, of course normal lang daw para rito na makahanap ng impormasyon patungkol doon since ito ay napakalakas. Idinagdag na ang Dragon Den ay ang tahanan ng legendary dragon ng Nine Skies ilang libong taon na ang nakararaan. Sinasabi raw na ang lugar na iyon ay napaka-spacious at punong-puno ng mga treasures, sapat upang mabaliw ang lahat ng mga greater demons. Gayunpaman, ang lugar din na iyon ay lubhang napaka-mapanganib, pagpapatiwakal para sa isang half-demon na tumungo doon. Well, tugon ni Chen Fan, salamat daw sa warning. Ngayon sabihin daw nito sa kanya ang lahat ng nalalaman nito patungkol sa Dragon Den.
of course bibigyan niya ito ng fair price. Naglabas ng isang box si Chen Fan umano'y daw maaaring ang heaven-mending medicine na ito ay hindi kasing valuable nung Red Flame spiritual pill ngunit ito raw ay mayroong kakayahang e-extend ang buhay ng isang individual. Salamat tugon ng supervisor sabay labas ng kung anong bagay, narito raw ang lahat ng impormasyon na mayroon siya patungkol sa Dragon's Den. Sambit ni Chen Fan sa kanyang isip lumalabas na nakahanap na naman siya ng lugar na maaaring puntahan makukuha niya raw ba kaya ang kailangan niya sa lugar na iyon, nang biglang nag-emit ng energy ang item na nasa kanyang bewang Mr. Chen sambit ng Pavilion Master sa pamamagitan ng sound transmission gamit ang item nagtanong kung free ba ito ngayon na makipag-meet sa kanya, siya raw ay maghihintay sa kanyang pavilion. Sambit ni Chen Fan so maaari daw palang gamitin sa ganitong paraan ang bagay na ito agad na tumayo mauuna na raw siya, have a safe trip tugon ng supervisor. Tumalikod si Chen Fan at nagsimula ng humakbang paalis, napasabi sa kanyang isip na mukhang kailangan niya munang singilin yung utang nung Peacock Immortal sa kanya bago siya tumungo doon sa Dragon's Den. Una kailangan niya munang e-cultivate ang source power ng 9 Great Immortal Sects gamit ang 9 Transformations Immortal Wheel upang maabot ang Nascent Realm, at eventually patungo sa Void Returning Stage. Sa ngayon ang kailangan niya na lang e-cultivate ay ang teknik ng Spirit Sword Immortal Sect gayunpaman ang teknik na iyon ay nagpo-focus sa pag-abandon at pag-integrate sa pisikal na katawan, Nascent Soul at Divine Consciousness patungo sa espada. Ang maging kaysa ng espada iyon daw ay hindi suitable para sa kanya at although ang True Martial Sword ay makapangyarihan, hindi nito maaabot ang full potential gamit ang mga techniques na labas sa mga techniques ng True Martial Immortal Sect. Ang demons na narito ay tinitrain ang kanilang mga katawan hanggang sa umabot sa puntong ang kanilang mga techniques at treasures ay mag-o-originate na sa loob ng kanilang katawan. Ito raw ay kahalintulad sa ipinuperso ng Spirit Sword Immortal Sect maaaring makahanap daw siya rito ng kung anumang makakatulong sa kanya. Mula doon ay lumipat ang eksena sa Slumber Pavilion kung saan nagtanong ang Pavilion Master kay Chen Fan kung ano sa tingin nito ang lugar na ito ay mayroong malaking pagkakaiba kumpara sa galaxy na pinagmulan nito tama raw ba? Sumagot si Chen Fan na talagang ang mga tanawin dito ay ibang-iba napaka-refreshing ngunit, natitiyak niya rong hindi ito uupo rito upang makipag-usap sa kanya ng ganito kung napansin niya agad na ang bagay na ito na ibinigay nito sa kanya ay nag-e-espy sa kanya. Tugon ng Pavilion Master bakit naman daw ba siya gagawa ng ganoong bagay na maaaring sumira sa kanilang pagkakaibigan, pinapunta niya lang daw ito rito dahil gusto niyang makipag-trade. Sumagot si Chen Fan na hindi niya sinabing pumapayag siya ngunit sumagot ang Pavilion Master na natitiyak niyang ito ay papayag. Talagang ito raw ay isang easygoing na tao ngunit kahit na ano paman, rumekta na sila sa punto. Ang Dragon's Den, hindi niya raw alam kung bakit ito nag-take ng napakalaking risk upang tumungo lang sa lugar na ito gayunpaman, maaaring sa Dragon's Den ito matatagpuan ang sagot na hinahanap nito. Nagtanong si Chen Fan kung papaano ito nakakasiguro umano'y para sa kanya ang tunog ng Dragon's Den ay napaka-overrated. Sumagot ang Pavilion Master na ang lugar na iyon ay hindi overrated at natitiyak niya rong mayroong mga bagay doon na hindi mo matatagpuan sa Pangu Galaxy kung saan ito nagmula at ang isa sa mga iyon ay ang hinahanap nito. Well tugon ni Chen Fan ang lahat ay assumptions lang hanggang sa makita niya ito ng personal, sumagot ang Pavilion Master na maaari niya itong may hatid sa yungib ng Dragon's Den. At since alam na nito ang patungkol sa Dragon's Den natitiyak niya rong nakakuha na ito ng mga impormasyon patungkol doon, gayunpaman ang karamihan sa mga iyon ay mga sabi-sabi lang at fraction lang sa mga iyon ang tunay na impormasyon. Naglabas ng isang item ito raw ay ang Dragon Pendant ito ay nagmula sa patak ng dugo ng isang True Dragon, mayroong kakayahang i-suppress ang pressure sa loob ng Dragon's Den at maaari niya rin daw itong samahan ng personal patungo sa entrance ng Dragon's Den. So tugon ni Chen Fan nagtanong kung ano ang kailangan nito bilang kapalit. Nagcast ng isang spell ang Pavilion Master heto siya raw ay umaasang makukuha nito ang bagay na ito para sa kanya. Teka lang sambit ni Chen Fan ito raw ay, tinanong ang Pavilion Master kung ilang tao na ang binigyan nito ng ganitong deal. Well to be honest tugon ng Pavilion Master nag-request na raw siya sa ilan sa kanyang mga kaibigan ngunit silang lahat ay tumanggi ni reject siya ng mga iyon.
idinagdag na karamihan sa mga half-demons ay hindi mangangahas na tumungo sa Dragon's Den habang ang mga Great Demons naman ay kumpiyansang kayang-kaya nilang pumasok doon ng mag-isa kaya bakit naman daw ba siya tutulungan ng mga iyon? Well, tugon ni Chen Fan, maaaring hindi niya raw mahanap ang bagay na ipinapahanap nito doon, iyon ay loss nito, ngunit nagtanong lang ang Pavilion Master kung nare-realize ba nito ang sinasabi niya. Sinabi raw nitong baka hindi niya ito mahahanap imbes na baka hindi ito makalabas ng buhay doon, ito raw ay patunay lang na mayroon itong tiwala sa kanyang sariling lakas at iyon din ang dahilan kung bakit pinagkakatiwalaan niya ito. Sambit ni Chen Fan, so palagi raw pala itong umaasta ng ganito ka-confident, sumagot ang Pavilion Master na after all kaibigan niya ito kaya nagmi-make sense lang para sa kanya na ipakita ang lahat ng kanyang best sides. Well, saad ni Chen Fan, sabay tayo magkaroon daw sila ng isa pang trade, gusto niya rong malaman kung nasaan ang Silverwing ngayon, siya raw ay umaasang siya ay matutulungan nito patungkol sa bagay na ito. Heto ang lokasyon, saad ng Pavilion Master, heto tanggapin niya raw ito. Ngayon ano raw ba ang kukunin niya bilang kapalit? Ano raw ba kaya kung dalhan siya nito ng lupa mula sa Dragon's Den? O tugon ni Chen Fan, lumalabas na talaga raw palang ang Dragon's Den na ito ay napaka-abnormal. Nagpasalamat ang Pavilion Master at idinagdag na ino-notify niya na lang ito kapag ka ang entrance ng Dragon's Den ay magbubukas na. Paglabas ni Chen Fan sa Slumber Pavilion ay napasabi sa kanyang isip na ang rason kung bakit siya ay nag-take ng risk na pumasok sa galaxy na ito ay, well, mayroon dong tatlong rason. Tumalon lumipad, idinagdag na next ay kailangan niyang hanapin ang susi sa revival ni Kyung which is ang Fairy Feather at panghuli mayroon siyang mga binitawang pangako sa kanyang nakaraang buhay na kailangan niyang tuparin, ngunit bago yun bibisitahin niya muna ang isang bagong kaibigan. Mula doon ay lumipat ang eksena sa Central Ring Region, partikular sa East Balan Cave. Bumaba si Chen Fan, nagsabing ito na yung lokasyon na sinabi ng Pavilion Master sa kanya. Nagsimulang maglakad sa lansangan ng East Balan Cave. Hello, bungad ng isang demon kay Chen Fan, nagtanong kung naghahanap ba ito ng trabaho, maaari raw siyang magrekomenda ng magandang lugar kung saan maaaring makapagtrabaho, naglabas ng isang item si Chen Fan at nagsabing mayroon siyang hinahanap. Ay si tugon ng nilalang kung ganun sumunod daw ito sa kanya, at ganoon na nga ang ginawa ni Chen Fan. Bumaba sila sa isang hagdan, sinabi ng nilalang na kung mayroon itong hinahanap tama raw ang individual na pinuntahan nito. Mapapansin ang reaksyon ni Chen Fan, napasabi sa kanyang isip na hindi niya pa sinasabi kung sino ang hinahanap niya ngunit dinala na siya nito sa lugar na ito, malamang mayroon dong misunderstanding na nangyayari rito, lumalabas na ang pinuntahan nila ay isang arena. Maririnig ang sigawan ng mga demon, simulan nyo na sambit ng isa, syempre sigaw ng isa pa, gusto niya rong makatikim kahit na isang kagat lang, mayroong nagtanong kung nagdala ba sila ng sapat na pera habang sumigaw naman ang iba pa na ilang araw na nilang inaasam ang sandaling ito. Lumapit ang nilalang sa kanyang uncle, go ahead, tugon ng uncle, ngunit aalaw niya lang daw ito sa pagkakataong ito, nagpasalamat ang nilalang. Look, sigaw ng mga demon, sa wakas narito na, lumalabas na ang nilalaman pala ng box na ito ay isang babaeng human. Ano, sambit ni Chen Fan, wag daw nitong sabihin na, hindi ko alam kung ano ang ginawa ng lalaking itong mayroong inangat na patalim, ngunit napasigaw ang babae sa ginawa niya. Wow, sambit ng isang demon, what a sweet aroma, habang sumigaw naman ng isa na simulan na ang auction ngayon din. Sambit ni Chen Fan sa kanyang isip, so tama raw pala ang hinala niya, ito ay ang auction house kung saan ibinibenta ang mga tao bilang pagkain. Kamusta, tanong ng nilalang, napakahusay, tama raw ba, gaya ng sinabi niya na, tamang individual raw ang pinuntahan nito. Sinabi ni Chen Fan na gusto niyang bilhin ang babaeng ito, magkano raw ba, tugon ng nilalang babae, ang ibig sabihin daw ba nito gusto niya itong bilhin ng buo, oo, tugon ni Chen Fan. Saad ng nilalang, sa tingin niya raw maaari niyang gawin iyon, subalit, ano sabat ng isang demon, ano sinabi raw ba nitong bibilhin nito ang pagkain na ito ng buo, ano dagdag ng isa, ano gusto nitong suluhin ang pagkain, nagtanong ang matador kay Chen Fan kung talaga bang gusto nitong bilhin ng buo ang taong ito. Oo, tama, ganoon nga, tugon ni Chen Fan, nagtanong kung magkano. Tugon ng matador, bago lang ito rito, tama raw ba, lumalabas na mukhang hindi raw nito alam ang rules dito at idinagdag na hindi sila nakikipag-trade gamit ang mga shell jades kung isang buong tao ang bibilhin mo, ngunit nagtanong lang si Chen Fan kung magkano.